control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bumbero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Ito ba, no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Kung susumahin ang tatlong proyekto, aabot ang kalaga ng mga ito sa halos 2 bilyong piso. Nadiskubre na ang mga proyekto ay ginawa ng joint venture contractor na LDLA Marketing and Trading Incorporated at Sunwest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. May mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report. Hiniling ng dalawang civilian group sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang paglustay umano sa mahigit 600 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dati pang iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang mali sa paggamit sa confidential funds sa mga opisinang hawak niya. May Ayan nga po mga kababayan, ang punong-puno nating pag-uusapan ngayon. Ito nga po ang matinding flood corruption na nangyayari sa ating bansa, na siya naman pong gusto nilang idahilan at gusto po nilang isisi. Kung hindi po kay Tatay Digong, dito po kay pangalawang Pangulong Sara Duterte at sa mga Duterte at sa mga vloggers at sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte at sa mga kritiko nitong administrasyon na ito. Mga kababayan, bagamat hindi ka supporter ng mga Duterte, basta't kritiko ka ng administrasyon na ito, kasama ka join ka sa mga join ka sa club ng mga kakasuhan. Yan po mga kababayan ngayon ang nangyayaring issue sa ating bansa. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Nako, dito po sa ating video pag-uusapan na ito, mayroon pong isang napakahusay na nag-analyze patungkol po dito. Isa po siyang vlogger, isa po siyang social media influencer mga kababayan. Ngunit napakahusay nito, ngunit bakit parang hindi napapansin? Hindi po ito naikakalat mga kababayan. Kaya sa video ito, mataman po akong nakikisuyo sa inyo. Patapusin niyo po itong video na ito at tinitiyak ko po sa inyo, mayroon po kayong mapupulot na mga kaalaman na hindi niyo po napupulot, lalo na po sa mga trapong mainstream media. Kung mayroon po tayong trapo na mga politiko, trapo din pong mga mainstream media. Ibig sabihin, traditional politician at traditional mainstream media. Bakit mga kababayan, mahalaga na may mga katulad natin, na nag-iiko ng mga ganitong klaseng balita at mga opinyon. Dito nyo po yan malalaman ngayon sa ating gagawing reaction video kung inyo po itong patatapusin na ating video. Promise ko sa iyo kabayan, matutuwa ka at mayroon ka pong mapupulot na masasabi natin tatiting kahit maliit na kaalaman dito sa videong ito. At sisiguraduhin ko sa iyo, yung maliit na mapupulot mong kaalaman na ito, kaya mong ipagmalaki at itindig mo sa buong mundo. Yan ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago pa lang sa channel ko, ako po ay nakikisuyo. Paki-like at paki-share ng video ito, paki-subscribe na rin at paki-pindot ang notification bell all kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creators, mga kababayan. Maraming salamat. Tuloy na po tayo sa atin pong issue ngayon. Ano po ba ang nangyayari dito? Tila bagang on timing. Mukhang, di ba, madalas natin naririnig, wrong time, on time. Ano ba talaga? Wrong timing mga kababayan. Tila bagang bakit parang itina-timing naman nila? Itong pagkasunog dito nga po sa DPWH building, mga kababayan.
At napanood nyo kanina sa ating mga headlines, yan po, punong-puno. Ganyan po kapunong-puno ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya sana, wag po kayong mainip mga kababayan, napatapusin nyo po ito. Dahil bawat maririnig nyo po rito, bawat makikita at mapapanood nyo po rito mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo, mayroon po kayong mapupulot na kaunting kaalaman. Ito po mga kababayan, bakit nga ba? Ito munang unahin natin. Bakit nasunog itong office ng DPWH dyan sa Quezon City? Ano nga ba ang nakakasakop nito? Anong mga isyo ang nakapaloob dito sa pagkasunog nitong DPWH Quezon City, mga kababayan? Na ngayon, siya namang timing habang nandoon ang ICI sa Senado, sinasabi ng mga taga-ICI na they will go to live stream na po mga kababayan. Grabe ano? Matindi po ito. Kumbaga, wrong time na on time. Ano ba talaga ang gusto nyong palabasin dito? Kabayan, panuorin natin sabay-sabay ang nangyari po kahapon na tila bagang sinasadyang pangyayari di umano ayon sa mga citizen, mga kababayan. Sa kasagsagan ng init ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bumbero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Ang sagot ng DPWH sa agenda report ni Just Ignacio, live nag-uulat mula sa Quezon City. Ano ba ang nangyari, Just? Corina, sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Sabi. Quezon City Fire DC po nagpalabas po agad ng 8 fire trucks po. Actually po 66 fire trucks po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung student. Wala naman nagtamo ng malubhang injury. Isang fire volunteer ang naiulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinakasanhi ng sunog. Personal ding dumating sa lugar si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio at agad itong dumiretso sa loob ng nasunog na pasilidad. Nakapanayam din ng media ang Director ng Bureau of Research and Standards si Director Juliana Vergara. Ang mga nasira pang dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration report po. Ay, wait lang. So, yun mga kababayan, ang paliwanag po dito kung ano po yung nasunog, ano. Yun lang daw po mga nasunog mga kababayan. Ngunit, no, ang mga nagsasabi nga po dito, mukhang hindi po satisfy o kontento ang taong bayan patungkol nga po dito sa nasunog, ano ho? Dahil po sa talagang kaduda-duda po ang timing nito mga kababayan na nagkaroon po ng sunog ang DPWH, ano ho? Na ang ayon pa po dito sa report mga kababayan, ito daw po nasunog, ito daw po yung testing center, ano ho? Para bang dito tinitest ang semento kung substandard nga ba lahat ng mga gagamitin. Dito tinitest mga kababayan. At yung particular na lugar na ito ay papunta po dyan sa Mimaropa or Mindoro. Ano ho? So, meaning to say mga kababayan, kahit ano pang sabihin nila na ito'y hindi konektado o ito'y hindi sinadya or sinadya ito na sunugin para pagtakpan, para mawala ang ebidensya. At sinasabi nga nila, wala naman daw pong nasunog dyan dahil ang sinasabi pa nga dito sa report, no, na mayroon naman daw po itong centralized sa database mga kababayan. Okay, tanggapin na natin. Granting without accepting. Ano ho? Kung ganun pala, ibig sabihin, intact yung ano dyan ngayon, mga report niyan ngayon sa doon sa database ninyo. Kaya lang, ang problema, paano natin matitiyak na intact nga yan kung hindi nyo naman
isinasa publiko yung ICI na inyong investigasyon. At bakit, kung kailan nasunog na ito, saka pa lang kayo ngayon magpo-pronounce na magla-livestream na kayo? Tila baga mga kababayan, mayroon po talagang kakaiba na nagaganap patungkol po dito sa pagla-livestream nila. Dahil matagal na, dapat in the first place sana, inuna na nila yan. Para, di ba, punong-puno na nga ng pagdududa ang taong bayan, dinadagdagan pa nila sa pamamagitan ng kanilang pagtatago ng mga ebidensya. Matagal na natin gustong iharapin ni Saldico at ni Martin Romualdez itong Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa Senado, ngunit hindi niya sinipot. Tapos nang sumipot siya dyan sa SCI, secret pa, private pa. Ang pinag-uusapan, public funds. Di ba nakakaduda mga kababayan? Kung hindi ka nagdududa, it's either tatanga-tanga, bobo ka, gago ka. Pero, kung wala ka doon sa bobo ka, tanga ka, tarantado, gago, wala ka doon, nakikinabang ka. Gets mo yung point ko mga kababayan? You may agree or disagree sa akin sinasabi. Pero ito'y opinion at analysis ko lang. Di ba? Kung hindi ka nakikinabang, manapa, kung ikaw ay isang ordinaryong citizen at nagbabayad ng tax, nagbabayad ng buwis sa ating bansa, aangal ka kasi pinag-uusapan dito yung tax ng bayan. Tama hindi? Unless kung nakikinabang ka rin dyan. Gets mo yung point ko mga kababayan? Okay. So, tingnan nyo nag-post nga rito, nagpabiro dito si Edison Bong Rembreja, yung dati itong ng MMDA. Sabi dito, no? Sa US, pinag-uusapan na ang AI, super intelligence sa atin. Sa atin, computer na sumabog, inaalam pa kung digaas or diuling o BJ. Grabe mga kababayan, ano? Ganito po kabagal ang ating dito sa ating administrasyon na ito. Napakawalang talaga. Napakahina talaga nitong ating administrasyon na ito. Sa bagay, kitang-kita niya naman ang evidence. Ito, puntahan na natin ang itong live stream na magaganap daw dito ngayon sa ICI. At bakit tila bagang mayroon pa rin silang pasubali sa kanilang pagla-live stream. Kayo ba mga kababayan? Ano ba ang inyong komentaryo, analysis, opinion sa pagkasunog nitong DPWH na sinasabing di umano testing center para malaman kung substandard nga ba ang gagamitin sa mga construction materials dyan nga po sa DPWH at sa mga project na gagawin nila. Particular na mga kababayan dahil ito daw po ay may kinalaman dyan sa lugar sa Mindoro. Kayo mga kababayan, i-comment nyo kung sang-ayon ba kayo na ito talaga hindi sinasadya, walang nasunog dyan ng mga ebidensya, or hindi sinadyang sunugin ang mga ebidensya sa kasagsagan nitong issue ng flood control corruption mga kababayan. Sure, ano ang mga kapangyarihan na ibibigay sa panukalang Independent People's Commission para sa isasagawa nilang investigasyon? Monica, dapat pa rin magkaroon ng mga confidential sessions na walang live streaming o pagsasapubliko ng pagdinig ng Independent Commission. Kita nyo mga kababayan, dito pa lang sa umpisa ng report na ito, mayroon pa daw, mayroon pa rin daw talaga na hindi ila-live stream. So, focus na naman po ito. Mikos na naman po ito. Pasintabi sa mga Muslima kasi yun yung nagiging katawagan. Muro-muro na naman ang gusto nilang gawin. Walang kwenta na naman ito. Kunwari-kunwarian lang. How-show. Kunwari, magla-live stream kayo para lang pagbigyan yung init na ng taong bayan sa inyo. Dahil nga init na buisit na sa inyo. Di ba? Kumbaga para bagang, sandali, masyadong nag-deliver na yung apoy. Bugahan natin ng konting tubig para wag naman masyadong lumakas, di ba? Ganon. For Infrastructure o ICI. Isa ito sa mga mungkahi ng isa sa mga resource person sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang iba pang mga komite.
Nagpahayag ng pagkadismaya si retired Justice Andres Reyes Jr., chairperson ng ICI sa mga nangyayaring katiwalian, partikular ito sa mga taong nakatatakas lamang sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan na tumangay-anya ng nasa 500 bilyong piso. Gayunman, nagbigay-anya ito ng inspirasyon sa kanila para higit na paghusayan ang kanilang trabaho. At sa pagdadagdag ng iba pang volunteer sa komisyon na binubuo lang ng 3 abogado, ay pipilitin anya ng ICI na magsagawa ng full blast investigation. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Kita nyo mga kababayan, in spite kuno ng walang rules na allowing us, kumbaga gusto pa nilang bigyan sila ng rules, implementing rules and regulation. Di ba? O, kahit wala daw yun, magla-live stream sila. So, utang na loob mo pa, Juan de la Cruz. Utang na loob mo pa, Pilipino, na ito pong flood corruption na nangyayari sa administrasyon ni BBM ay dapat malaman ng taong bayan. Utang na loob pa ng taong bayan. Yung tatrabahuin na nila para imbestigahan itong mga sangkot at may mga kinalaman dito, utang na loob pa yan ng taong bayan. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Positibo namang kinilala kapwa ni na Senador Francis Pangilinan at Senate President Vicente Soto III ang hakbang na ito ng ICI. That is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. The proposal, the clamor of our people, the public, no, na mag-live stream na rin sila. Okay yun. Pero tama rin yung sinabi nung sinabi ng Makati Business Club na there are certain points that should be also limited na hindi naka-live stream. Hindi lahat. Sang-ayon din si dating Senador Franklin Drilon sa pagla-live stream ng ICI. It should be live streamed and there can be systems wherein the interest of the people to information, right to information, can be balanced with the rights to privacy and other individual rights which can be affected. There can be there are solutions to this, but the point is it must be live streamed so that the people will know what is happening. Ipinaliwanag naman ni Rafael Ongpin, Executive Director ng Makati Business Club, ang kanyang punto kung bakit hindi dapat isapubliko ang lahat ng pagdinig ng ICI. Speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? And, the accused are, they're entitled to due process, and we cannot turn this into a public shaming exercise. They're entitled to due process. Tandaan nyo po ito mga kababayan na they're entitled to due process, itong sinasabi ni Apa Ongpin. Dahil ito'y mahalaga po mamaya mga kababayan, kukunikta po ito doon sa isang napakahusay na reaction, opinion, analysis, komentaryo ng isang napakahusay na masasabi po natin nakakaalam po sa mga issue sa ating bansa. Isa pong influencer mga kababayan. Abangan nyo po tandaan nyo po yan, sinasabi niya. Yung entitled daw po sa due process,
ito po ang mga sinasabing inaakusahan ngayon dito po sa flood corruption na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Okay? Abangan po ninyo yan, mga kababayan, ha? Tuloy natin. Tingnan nyo po itong walastik talaga itong mga kababayan, ha? Itong SunWest, no? Itong SunWest talaga ni Martin Saldimo. Grabe, mga kababayan, hanggang LTO. Nagulat na tayo noon dahil hanggang sa DepEd, nandoon kasangkot itong animal na to, mga kababayan. Ngayon, dito na naman siya sa LTO, walastik talaga, oo. Pakinggan nyo itong report, mga kababayan. Grabe, as in. Tapos, siya namang ayaw pa uwiin. Kita nyo, mga kababayan, pagkukunik-kunikta ng mga pangyayaring ito. Yung sinasabi ni Apa Ungpin na due process at itong nangyayari kay Saldico na hindi napapauwi sa Pilipinas, at yung nangyayari kay BP Inday Sara tungkol po dito sa impeachment na nangyari sa kanya, kunik-kuniktado po ang lahat, mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo po ang connection po. Ito po, ayan po, Senate President Soto sinabing handa na ang Senado kung matuloy ang impeachment ni BP Sara. Alam ko naman, Soto, na talagang atat na atat ka nang i-impeach si BP Inday Sara. Kasi gustong-gusto nyo na talagang kayo na ang pumalit. Di ba? Alam na alam ng taong bayan yan, mga kababayan. Pero, sundan nyo po, mga kababayan, dahil mamaya talaga na-excite ako, kaya lang kailangan ko lang ipasok ito lahat, mga kababayan, kasi may kinaugnayan ito lahat eh. Ang audit sa 3 proyekto na ginawa sa loob ng LTO compound noong 2021. Una rito ay ang IT Hub Building. Pangalawa ang Road Safety Interactive Center Building na parehong halos tig 500 milyong piso ang halaga. At pangatlo ang Central Command Center na may halagang higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Kung susumahin ang 3 proyekto, aabot ang halaga ng mga ito sa halos 2 bilyong piso. Nadiskubre na ang mga proyekto ay ginawa ng joint venture contractor na LDLA Marketing and Trading Incorporated at SunWest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Yun nga po, unutilized, may malabong COA findings Hindi na po siya supposed to be buong Pilipinas po yan, 946 million. Hindi po siya gumagana Nung turn over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po Ayon kay Asek Lacanilaw, February 2021 ang Kita nyo, mga kababayan, di ba? Itong kay Saldico, nang itinurn over sa kanila, itong proyekto na sangkot na naman itong SunWest ni Saldico, mga kababayan, ay hindi daw po nagagamit, unutilized. Wala pong kakwenta-kwenta, mga kababayan, itong nangyayari na to, itong project. Nitong si Saldico. Kita nyo yan, mga kababayan. Sa DepEd laptop, sangkot na naman itong kay Saldico na naman. Dito naman sa company si Saldico, ito na naman sa LTO, sangkot na naman siya. Sa mga flood corruption, sangkot din, anak ng pating. Para bagang ang mangyayari nito, how to be you po, Saldico, lahat na lang nangahin siya ng gobyerno. Mukhang mayroong kang kinalaman at sangkot ka sa lahat ng mga katiwalian at mga korupsyon. Paano ba maging ikaw, Saldi mo? Gusto niyo ba, mga kababayan, maging katulad niya? Ito pa, mga kababayan, ang angal po ng mga natin yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa dito. Kabit-kabit, sunod-sunod, panoorin niyo pa ito. Ikinadismaya ni DepEd Secretary Sonny Angara ang kabagalan ng DPWH sa pagpapatayo ng mga classroom. Base sa ulat ng DPWH, 22 pa lang ang naipatayo mula sa 1,700 na target classrooms ngayong taon. Grabe, mga kababayan, 22 lang ang napagawa. Ito, nagulat mismo pati itong si mga kababayan, si Dison, panoorin natin. Gulat mismo si Dison. Ayun, Ito ba, Totoo ba to? Ang baba Banto. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Kita nyo? Dito sa 2025, mga kababayan, ang dapat pong gawin ay 1,700.
Ilan ang completed? 22, mga kababayan. 22 pa lang. Sa loob lang ng isang taon, kung per year ang pag-uusapan, mga kababayan, gaano ba karami ang napagawa ni Tatay Digong? Ayan, no? Ayon dito kay Dr. Lorraine, classroom built in 1 year, under PBBM, 22. Under PRRD, 23,359. Akalang hiya. Butal na butal pa lang doon sa 359. 59, hindi pa nangalahati, mga kababayan, yung 22 ni BBM. So, 23,300 mahigit ang nagawa ni PRRD na classroom sa loob ng isang taon. Samantalang si BBM, 22. Gets nyo na, mga kababayan, kung bakit gusto ni BBM gawing mga tanga at mga bobo, walang pinag-aralan ng mga Pilipino. Ganyan po, walang kamalasakit itong presidente ng Pilipinas ngayon. Kasi kung may malasakit siya, mga kababayan, uunahin niya sana yan, yung tungkol sa edukasyon. Makikita nyo dito sa 2025 budget, mga kababayan, malaking tapyas, malaking bawas ang papunta sa Department of Education. Transfer, dinala nila lahat sa infrastruktura dito nga sa DPWH. At ito na nga ngayon ang nangyayari, mga kababayan. Di ba? Nagsusuma total na lahat ang mga pangyayari. And hindi mo pa nagigets? Isa kang Pilipino, hindi mo pa nagigets. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa lang, mga kababayan, despite ng ganito na lahat ang mga impormasyon na ito, hindi ka pa rin naniniwala. Dalawa lang ang masasabi natin dito. Kung hindi ka naniniwala, dalawa lang ito, mga kababayan. Pero yung dalawa na yun, ito yun. Yung una, tanga ka, bobo ka, gago ka, tarantado ka, or nakikinabang ka. Yun lang po, mga kababayan. Dalawa lang po. Pag hindi ka naniniwala sa ganitong pangyayari ngayon, kung samba ka pa rin kay BBM, ang bait-bait ni BBM, ang galing-galing ni PBBM, I love PBBM, samba ka pa rin. Yun lang yun. Yung isa, mga kababayan, tatlo, nakapaloob sa tatlo. Tanga ka, bobo ka, gago ka, tarantado ka. Yun yung isa. Yung ikalawa, nakikinabang ka, kasama ka dyan. Pag hindi ka pa rin mamulat sa katotohanan, ayan na nga, 22, hindi na tayo nagsasabi dyan. Ayan ang report. Nagulat mismo itong si, ayaw mo pa rin maniwala. 100 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Sek, At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po. Kita nyo ang itsura ni mga kababayan, ni Vince Dizon? O dahil dito, sa ibinulgar ni Vince Dizon na ito, mga kababayan, na hindi po napigilan, na ilusot po yan dyan. Ano nangyari? Mukhang may balita tayo na ito daw si Vince Dizon ngayon ay galit na sa kanya yung mga loyalistang tanga ng mga vlogger. Kasi nga, naibulgar sa Senado. Tingnan nyo, 22 lang po. Tapos ngayon, sasamba ka pa rin kay BBM. Maniwala kayo, mga kababayan. Pagka kayo ay talagang samba pa rin kayo, dalawa lang talaga yan. It's either doon sa isa na 4 ang nakapaloob, or dito sa isa na nakikinabang ka. Kung isa kang vlogger at samba ka pa rin ng samba kay BBM tungkol dito, mga kababayan, puring-puri mo pa rin, ikaw nang humusga sa sarili mo kung nasaan ka doon sa dalawang halimbawa ko sa iyo, mga kababayan. Ito pa, mga kababayan, tungkol yan sa classroom. Rodrigo Duterte, 2016 to 2022, 150,149 classroom ang napagawa. Si BBM, 14,000 pa lang. 825. Well, mayroon pa siyang 3 taon kulang-kulang. Tingnan natin kung kakayanin niya yung 150,000. Pero I doubt, mga kababayan, sa pagiging budol, sa pagiging mambubudol na BBM, I doubt. Ito pa, mga kababayan, hindi lang yan. Ito pa. Panoorin niyo ito. Si Congresswoman Bernadette Herrera de ng BH Party List.
I call on the Bureau of Treasury, I call on DBM. Please, pakisoli nyo na yan. Marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. Ang budget po. Update po sa CHED, mga ka-BH, sinabihan na namin ng COA, dapat utusan na nila ang Bureau of Treasury to release the 11.7 billion pondo ng Higher Education Development Fund. Hindi po binigay, mga kababayan. Inuutusan po ni Congresswoman Bernadette ng BH Party List, mga kababayan, Bernadette Herrera. Kita nyo? Wala talagang ano-ano ito si BBM administration tungkol po dito sa atin pong mga kabataan. Bakit, mga kababayan? Simple lang pong paliwanag dyan. Kung bakit ayaw nyo pong matuto, mga kabataan. Bakit ayaw nyo magkaroon ng edukasyon ng mga kabataan? Para po mabilis po nilang ma-recruit bilang mga MPA. Or kaya, para po ang mga kabataan, umasa na lang po sa ayuda. Pati mga magulang, aasa na lang sa mga ayuda nang wala pong kamalay-malay, wala pong kaalaman sa nangyayari. Kasi nga, bigyan lang kita ng maliit na pondo, maliit na pera, masaya na ang mga tangang Pilipino. Pasintabi sa words. Pero yun talaga ang katotohanan, mga kababayan. Ganyan po kasakit ang katotohanan. Na yung mga tangang Pilipino at mga tamad na mga Pilipino at bobo, umaasa lang po yan sa ayuda. Hindi po nila interes ang mabuting edukasyon. Na siya naman po ngayon ang pinagtututukan nitong admin ng BBM. Hindi niya priority ang edukasyon ng mga taong bayan, mga Pilipino, mga kabataan, dahil matututo po ang kabataan mag-research, maghanap, alamin kung ano po talaga ang katotohanan, mga kababayan. Kita nyo na? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. At ngayon, dahil hindi na po nila ito maawat, mga kababayan, anong gagawin nila? Ha? Anong gagawin nila? Yung mga nagbubulgar, mga kababayan, ay sasampahan nila ng impeachment. Kakasuhan nila, mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari. Ito na. Tingnan nyo po itong isa pang bugok na apo rin ng bugok, mga kababayan. Hiniling ng dalawang civilian group sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang paglustay umano sa mahigit 600 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dati pang iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang mali sa paggamit sa confidential funds sa mga opisinang hawak niya. May unang balita si Salima Refran. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang grupong akbayan at koalisyong Tindig Pilipinas. Ayan, mga kababayan, itong ingot-ingot, mga kababayan, na apo ng uhoging ay ang pamangkin ng uhoging presidente rin, mga kababayan, isa rin sa wala rin kakwenta-kwenta. Itong mga ito, nagpapaikot po ito ng kawalang hiyaan po sa ating mga kababayan, kapiknyusan, no? Tignan nyo yung kanilang mga propaganda, magkakaisa po yan. Kunikonektado po yan dito kay itong si Apa, mga kababayan, kanina, di ba? Pina-take note ko sa inyo, i-take note nyo yung sinabi nito kanina, itong Apa na ito. Pina-take note ko sa inyo kanina na yung due process, ha? And, we cannot turn this into a Q-star, it already has. Ito. Speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. It already has in some cases. Okay? And, the accused are, they're entitled to due process. Yon, ganun ba ang ibig sabihin ng due process dito kay Saldico? Kaya hindi nyo siya mapauwi-uwi dahil entitled siya ng due process. At itong si Martin Romualdez ay hindi nyo rin kaagad-agad mapanagot. Sa kabila ng tinuturo siya na dinalhan siya ng mga mali-malitang pera dyan sa Malacanang at dito sa Forbes, hindi nyo pa rin mapauwi. Ha? Dahil nga dyan sa due process sa sinasabi mo. Bakit si Vice President Inday Sara Duterte? Ha? Sinampahan nyo na kaagad ng kaso nang hindi pa dumadaan sa due process. Due process ba kamo? Tingnan nyo, mga kababayan, kung saan papunta itong kanilang due process.
Ha? At tingnan po natin, panoorin po natin ang pasabog ni Congressman Toby Chanco patungkol po dito sa sinasabi nilang due process at pagsampa nila ng kaso na naman dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At magpo-prosper ba ito, mga kababayan? Ha? Hindi po ito magpo-prosper kung sakasakaling due process ang susundin. Bakit, mga kababayan? Mamaya, mayroon po tayong kay video ni Secretary Harry Roque, Attorney Harry Roque, tungkol po dyan sa sinasabi nilang due process na yan, mga kababayan. Ito, ito. Ayan, mga kababayan, pwede ba matanggal si Vice President Inday Sara dahil sa reklamong plunder? Mga kababayan, mamaya natin pag-uusapan yan. Unahin po muna natin ito. Unahin po muna natin ito na pasabog bagong pasabog ni Congressman Toby Chanco. May mga bagong pasabog si Nabota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ano yan? Ano yan, BBM? Ha? Sa halip na gastusin sa proyekto, kaya naman pala, walang classroom, walang nagpagawang eskwelahan. Pati yung dito sa ano ba ito? Itong inano ni Ma'am Bernadette Herrade, lahat sa higher education, yung fund na 11.7 billion. Ginastos nyo lang pala, papunta po dito ngayon sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Na ito naman, itong isa ito, sino kayang gumastos din dito, mga kababayan? Ha? Kasi ayon dito kay Congressman Toby Chanco, ginastusan pala itong impeachment kay BP Inday Sara. So sa mga nagkakaso ngayon kay BP Inday Sara, sino ngayon ang gumastos sa inyo? Kasi due process baka mo, mamaya bibitinin ko kayo ng konti. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo? May mga namuhunan na dyan. Nag-advance, baga. Malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko noon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay, next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad. Paktay ka diha, mga kababayan. Ipinangako pala yan sa mga pumirma sa impeachment. Soto! Soto! Narinig
Narinig mo ba ito? Sinasabi ni Congressman Toby Chanco? Huwag ka nang mag-antay. Talagang nakahanda ka pa dito sa impeachment, ha? Ito palang impeachment na pinaghahandaan mo, Soto. Ha? Ito pala ay ayon kay Congressman Toby Chanco, ha? Napangakuan na binayaran para lang ma-impeach or pumirma sila para ma-impeach si BP Inday. Ulitin natin, baka hindi narinig ng mga lulestang tanga. May namuhunan. Sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung na At sinabi July 21. ni PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan ang eksaktong word niya, walang ganyang usapan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Palang lumalabas pa ngayon dito sa mga sinasabi nitong mga nagre-report mga kababayan. Walang kasalanan si BBM. Kawawa naman si BBM. Kawawa, BBM. Ay, gusto niyo ba makita mga kababayan ang kawawang mukha ni BBM? Gusto niyo makita? Pakita ko sa inyo, ha. Teka, hahanapin ko lang yung kawawang mukha ni BBM mga kababayan. Teka, balikan lang natin yan habang sinesearch, hinahanap ko yung kawawang mukha ni BBM, ha? Presidente. Ibig sabihin, okay. Next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung na At sinabi July 21. ni PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan ang eksaktong word niya, walang ganyang usapan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kawawa si BBM. Dahil dyan mga kababayan, kawawa si BBM. Dahil nga siya na ang nagbulgar nito eh. Siya pa ngayon yung dinidinin niyo. Kawawa si BBM sa inyo, ha. Ito ang kawawa mukha. Gusto niyo ba? Ito mukha ni BBM. Paano naging kawawa? Ayan, kawawa ka naman. Kawawa, yan mga kababayan. Ayaw nyo yan? Ito mukhang mas kawawa ito mga kababayan. Ano bang gusto nyong kawawa? Ayan kawawa si BBM mga kababayan. Hindi na nga natutulog eh. Kawawa, stilan. Yan. Pili na lang kayo kung gusto nyong kawawa mukha. Yan ba o yung isa kanina? Pili pag may time. Hindi pala yan. Ito. Ayan alin dyan ang gusto nyong kawawa? Grabe, kawawa si BBM. Siya na nga nagbulgar nito eh. Siya patuloy ngayon ng mga kasuhan. Kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal. Kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Naku, yung Gonzales, di ba mga kababayan? Sino mga nakapanood dito sa ating reaction video noon? Di ba, kasama ng buong pamilya niya, ang daming mga malita nitong bit-bit. Baka nandun na yung malita na sinasabi ni Sergeant Gutesa, isa na doon sa mga malita. Di ba ang daming mga malita bit-bit nito? Kasama na yata ang kanyang pamilya. Tumakas na to eh. Di ba? Nasa airport. Sa NAIA Terminal 3 yata yun o Terminal 1. Mga kababayan, ay nako. Bakit hindi rin ito nagsasalita? Bakit yung madaldal na Suarez noon? Hindi na rin nagsasalita mga kababayan. Di nga, ano natin, di ba mayroon silang mga kasabihan, yung mga tangang loyalista,
Silent means yes. Back to you ngayon. Mga bugok, mga putragis kayo. Kayo ngayon tuloy ang kumbaga, take your own medicine. Yan yung mga pautot ninyo noon eh. O, ngayon, subo ninyo. Sa bagay, pasintabi sa mga kumakain ha. Subo tae naman talaga itong mga ito. Kain suka naman talaga itong mga hayop na to eh. Di ba? Yun naman talaga sila eh. O, tinan mo, sampa sila ng impeachment kayo mga kababayan. Now, eto na. Punta na tayo sa sinasabi kong pinali mga kababayan. Ito po yun. Ano po bang nangyayari sa ating bansa? Ito po. Pumunta po tayo sa Google. I-ginugol po natin mga kababayan ang pangalang Rigoberto Tiglao. At mayroon po siyang post, no? October 22, 2025. 8 minutes. Ayan, no? The truth about the VP's 125 million pesos confidential funds. Ito mga kababayan, nakasulat po ito sa English. Ano ho? Ang sabi rito, well, the truth in essence is that the criticism are brazen, propaganda, fake news accepted as true by the naive and intellectually lazy and spread most recently by Makati Business Club Executive Director Apa ang Ungpin mga kababayan. Kaya ako sa inyo kanina sinasabing i-take note ninyo itong si Ungpin mga kababayan. Ito po ang kanyang sinasabi kanina. Ayan po si Apa Ungpin mga kababayan. Due process ang kanyang binabanggit. This can very easily turn into a circus. Okay, and the accused are, they're entitled to due process. Yan mga kababayan. The accuser is entitled to due process. Ngayon, ang ginawa nyo ditong impeachment kay BP Inday Sara Duterte, ginawan nyo ba ng due process? Dahil mga kababayan, mayroon pong mga tatamad-tamad, ayon nga po dito kay Rigoberto Tiglao, mayroon po ritong tatamad-tamad mga kababayan. Sabi niya, naive and intellectually lazy and spread most recently by Makati Club Executive Director Apa Ungpin. Mayroon daw pong mayroon daw pong mga propagandang fake news na tinatanggap ng mga tamad. Tamad magbasa, tamad mag-search, tamad manood, at tamad pong alamin kung ano talaga ang katotohanan. Well, maswerte po kayo, although hindi naman po lahat ng mga viewers natin dito ay tatamad-tamad at hindi tamad. Alam ko, marami po ang mga viewers natin dito nandito dahil hindi po ako magaling, kundi dahil nandito kayo dahil mayroon kayong nakita at gustong alamin tungkol po sa ating video ngayon, reaction video. Ito po ang sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan. Bilang isa pong vlogger, masasabi na rin maliit na influencer, nagsisikap din po ako mga kababayan na alamin ang lahat ng katotohanan. Hindi lang po tayo basta sumasamba na lang sa atin pong mga sinusuportahan, kundi inaalam po natin kung ano po ba talaga ang kanilang direksyon, ano po ba ang kanilang tinatayuan. At ako, proud ako na nakatayo tayo ngayon sa mabuting prinsipyo. At dahil dyan, pinagsisikapan ko rin mga kababayan nang ma-share ko sa inyo, hindi man sa akin direkta, ngunit pinaniniwalaan ko na magandang prinsipyo at may katotohanan. Bakit mga kababayan? Kung babasahin nyo po ito, lalo sa mga nakakaintindi ng English, ito po ay napakaganda po nito mga kababayan na article ni Rigoberto Tiglao. The truth about BFI's 125 million confidential funds. Kung ididiretso nyo po ito mga kababayan, ito po ay kinapipest ko na po at mayroon po tayo rito malalaman. Bakit ko po ito kinapipest? Dahil hindi po tayo maalam, hindi po tayo ganong kagagaling mag-English or nakakaintindi ng English. Salamat po sa technology ngayon,
mayroon pong AI or Chat GPT. Ngayon, para po sa kaalaman, dahil alam ko naman po na katulad ko, hindi lahat ng aking mga viewers ay fully nakakaintindi ng English, minarapat ko po ito i-translate sa Tagalog. Punta na po tayo sa nakatranslate ng Tagalog at sabi ko nga rito, can you translate in Tagalog kay Chat GPT, mga kababayan. Ito po yun. Kinapipest ko yung English na yan at ito na po ang lumabas. Ngayon, bagamat ito po ay nakapost, pwede nyo pong puntahan i-research. Mayroon din po tayo rito mga viewers na maaari hindi po ganun ka ano yung paningin. So ako na po ngayon. At hindi rin gaano magbasa. So ako na po mag-ano sa inyo. Ito na po mga kababayan, babasahin ko po at panoorin, mataman nyo pong pakinggan sapagkat marami po tayong mapupulot na kaalaman dito mga kababayan. Eto na. Sumagot na si ChatGPT, sabi niya, sure. Here's faithful Tagalog translation. Ito na, faithful daw na Tagalog translation ang kanyang ginawa of your context, of your text. Sabi niya, I kept the tone formal and journalistic to match the original English style while ensuring it reads naturally in Filipino. Aba, maganda-ganda mga kababayan, talagang tinagalog niya. Eto na. Sa totoo lang, ang mga batikos ay tahasang propaganda at piking balita na tinawag na totoo ng mga inosente at tamad mag-isip at kamakailan ay ipinakalat pa ng Executive Director ng Makati Business Club na si Apa Ongpen. Kanina mga kababayan, pinatitake note ko sa inyo si Apa Ongpen na may sinasabi siya tungkol po dito mga kababayan sa job process. Entitled daw sila sa job process. Ito pong mga akusado sa flood control project, no? Flood corruption na nangyari sa ating bansa. Ayon sa kanya, entitled daw po sa job process itong si Apa Ongpen. Sinasabi ni Apa Ongpen mga kababayan, hindi ko pa yan sinasabi ha. Ngayon, dito sa kanyang entitled to due process, sinasabihan siya dito na inagpapakalat daw po siya ng fake news. Ayon po dito sa post, no? Post ni itong si Rigoberto Tiglao. Sa totoo lang, ang batikos ay tahasang propaganda at piking balita na tinatanggap na totoo ng mga inosente at tamad mag-isip at kamakailan ay ipinakalat pa ng Executive Director ng Makati Business Club na si Apa Ongpen. Natutuwa naman ako na nagkaroon ng revolusyon sa media na tinatawag nating social media. Ayan mga kababayan. Ito po, post po ito ni Rigoberto Tiglao mga kababayan ha. Natutuwa daw siya. Dahil katulad natin, mayroon pong revolusyon ng social media. Katulad ko, tuloy natin. Na nagbigay daan sa mga matatalinong tao upang ipakalat ang kanilang pananaliksik at pagsusuri. Na nagsisilbing panimbang sa kinikilingang pagbabalita ng traditional na media. Ayan mga kababayan, yung traditional na media, may kinikilingan po talaga yan. O, di ba? May ilang dahilan kung bakit nakakagawa ng makatotohanan at tumpak na pagsusuri ang mga komentarista sa social media. Una, hindi sila masasailalim sa posibleng censorship, no, ng malalaking negosyanteng nagmamay-ari ng tradisyonal na media. Pangalawa, karamihan sa kanila ay hindi full-time na mamamahayag, kundi mga profesional sa iba't ibang larangan, halimbawa'y akademiko. Ako naman ay hindi ganon, hindi po tayo profesional, na may sapat na kaalaman at kasanayan upang makapagsulat ng may malalim na pangunawa sa mga isyo. Ako po ay wala po akong sapat na kaalaman, mga kababayan, akademiko, ngunit kung magsusuri ka po, malalaman mo ang totoo. Hindi basta-basta naniniwala sa propaganda ng naghaharing uri. Katulad ko mga kababayan, bagamat wala po ako mataas na pinag-aralang akademiko, hindi po ako naniniwala kaagad sa mga propaganda ng mga naghaharing uri. Pangatlo, hindi tulad ng mga opinyon sa pahayagan na nililimitahan sa 1,200 salita dahil sa kakulangan ng espasyo.
ang mga komentarista sa social media ay malayang makapagsulat ng mas mahaba lalo na sa Facebook upang lubos na may paliwanag ang kanilang pananaw. Tanging konsiderasyon nila ay ang haba ng atensyon ng mambabasa. Correct mga kababayan, kaya yung mga mainipin, yung mga tatamad-tamad, hindi talaga makakapulot ng tunay na balita yan kasi nga, una, titingnan lang kagad ang headline, titingnan lang yung clickbait, di ba? Wala na, hindi na yan manonood, hindi na yan magbabasa. Tama hindi? O, aminin lang natin, di ba? Pero ako, naniniwala ako, dito po sa ating mga viewers, nakikita ko po mga kababayan, marami po sa inyo rito ang pinapatapos po ang ating video. Kaya palakpakan po natin, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Tuloy. Ang kapinsalaan lang ng mga manunulat sa social media ay kakaunti ang kanilang naaabot na mambabasa. Yun lang mga kababayan. Yung pinakakahinaan lang. Yun lang kasi nga kakunti lang daw ang manunulat, no? Ay kakunti lang daw ang magbabasa sa kanilang sinusulat. Isang halimbawa ng respetado kong manunulat ay si Anthony Ludalvi Vista. Ito daw po mga kababayan, si Ludalvi Vista ay isang halimbawa niya na nirespeto ni Rigoberto Tiglao na isa rin pong manunulat. Isang international lawyer at profesor ng batas kriminal. Bagamat nasa Canada na siya ngayon, kaya malabong bahagi siya ng information team ni Sara. Okay mga kababayan, so maliwanag dito na ito daw pong kanyang hinahangaan na si Anthony Ludalvi Vista, profesor daw ng batas kriminal at nasa Canada, kaya malabong maging member ng information team ni BP Inday Sara. Bagamat ito yan mga kababayan malabo ito, hindi niya kilala si BP Sara, wala talaga siyang kinaugnayan kay BP Sara. Sabi niya ganito, dati siyang special na physical na humawak ng mga kilalang kaso upang ipakita ang sinasabi kong kakulangan ng abot ng ganitong manunulat. Ang kanyang Facebook page ay may humigit kumulang 11,000 followers lamang, malayo sa dalawang Facebook pages na may 200,000 at X account na may 42,000 followers, yung kanya. Hinihikayat kong sundin ninyo ang pahina ni Vista. Marami siyang mahusay na pagsusuring isinulat tungkol sa maiinit na isyong panlipunan. Narito ng buo ang isinulat ni Vista tungkol sa 125 million confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte at aking inilagay sa italik ang mga pahayag na dapat bigyang diin. Ibig sabihin mga kababayan, yung italik itong italik mga kababayan, ito yung parang makakapal kamukha nito ito 125 million pesos confidential fund, 'di ba? Makapal, bold ng pagkakasulat, 'di ba? Tapos Sara Duterte, 'di ba? Mas matataba siya So ibig sabihin, ito yung i-emphasize natin na makita. Ito na. Ito daw ang sinulat ni Vista mga kababayan patungkol po dito sa pinagtatalunan at itong ang dahilan kung bakit pina-impeach nila si BP Inday Sara. Sinulat ni Vista, ang issue ng 125 million confidential fund na kinasasangkutan ni Vice Presidente Sara Duterte ay naging paksa ng mainit na pagtatalakayan. Ngunit ayon sa batas ng audit sa Pilipinas, ito mga kababayan ito pong si Vista ay wala pong kinalaman kay Vice President Inday Sara Duterte. Bihasa po ito sa batas kriminal at nandun po ito sa Canada mga kababayan nakabest. Sumulat po siya about po dito. Sinuri niya po ang about sa 125 million confidential fund ni BP Sara. Ito na po yun. Ngunit ayon sa batas ng audit sa Pilipinas, ayon sa batas po audit sa Pilipinas, ito yon. Hindi lahat ng kulang o nawawalang resibo ay nangangahulugang korupsyon. Okay? Upang maunawaan ng tama ang isyong ito, kailangan malaman kung paano talaga gumagana ang Commission on Audit, COA, at kung paano tinatrato ng batas ang mga natuklasan nito. Sa ngayon, walang record na nagpadala ang COA ng kaso sa Office of the Ombudsman para sa pag-uusig. Mahalaga ito sa proseso ng Pilipinas. Kung walang formal na referral mula sa COA, walang formal na hatol na may naganap na korupsyon.
Ayon sa Artikulo 9-D, Section 2 ng 1987 Constitution at Presidential Decree 1445 Government Auditing Code, ang COA lamang ang may kapangyarihan upang magsuri at magpasya sa mga gastusin ng pamahalaan. Nasusundan niyo ako mga kababayan, ha? Sundan niyo po. Tanggalin ko muna yung image sa taas. Sige, yan. Sundan niyo lang mga kababayan. Nasusundan niyo naman siguro yan, no? Okay, tuloy tayo. Eksklusibo ang kapangyarihan ng COA. Hindi maaaring palitan ng Kongreso o ng ibang ahensya ng gobyerno ang pasya nito pagdating sa kung ang paggastos ay regular, kinakailangan o maayos na dokumento. Ang Office of the Ombudsman na siyang nag-uusig ng mga kasong korupsyon ay lubos na umaasa sa mga natuklasan ng COA bilang pangunahing ebidensya. Ngunit, ebidensya. Kung makita ng COA na may paggastos na hindi regular, labis o kulang sa dokumentasyon, maglalabas ito ng Notice of Disallowance. Hindi. Ibig sabihin, questionable ang paggastos at maaaring pagbayarin o ipaliwanag ng opisyal ang halagang iyon. Hindi ito kasong kriminal, kundi resulta ng administrative audit. Kung tutol ang opisyal, maaari siyang umapila sa dibisyon ng COA at pagkatapos ay sa commission proper, tanging kapag napatunayan ng COA na may malinaw na intensyon ng korupsyon tulad ng graft, malversation o falsification. Doon lamang nito ipapasa ang kaso para sa posibleng pag-uusig. Noong Agosto 2024, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance 2024-002-100 para sa halagang 73.2 milyon mula sa 125 milyon peso na confidential fund na ginamit ng Office of the Vice President OVP noong 2022. Take note mga kababayan, ayun po naka-italic yung presyo 73 lang pala mga kababayan ang may disallowance 73.2 milyon, hindi po 125. Ang kinikwestyong halaga ay dahil sa kakulangan sa resibo, sa mga resibo. Ang ilan ay walang pangalan, pirma o petsa, lalo na sa mga kaugnayan ng rewards at safe house rentals. Dahil dito, binigyang disallowance ng COA ang 73.2 milyon. Mahalagang tandaan na ang 51.8 milyon ng 125 milyon ay hindi disallowed. Ibig sabihin ay maayos itong nadokumento. Ipinapakita nito na ang disallowance ay dahil lamang sa teknikal na kakulangan sa papilis, hindi sa maling paggamit o korupsyon. Wala rin ibang nakabinbing disallowance laban sa OVP o Department of Education para sa 2022 at 2023. Ang 73.2 milyon lamang ang tanging questionable at maaring naresolba na ito bagaman hindi pa naglalabas ng official na update ang COA. Kita nyo mga kababayan, maaari po palang naresolba na ito bagamat ang COA hindi pa talaga sesend ng update. Bakit kaya ayaw pa ng COA mag-update? COA, kilos-kilos din. Ang confidential at intelligence funds, CIFs, ay sakop ng Joint Circular 2015-01 na nilagdaan ng COA, DBM, DILG, JCJ at DND. Saklaw nito ang mga sensitibong operasyon kaugnay ng pambansang seguridad at intelligence gathering. Ang mga patakaran sa accounting ng CIF ay naiiba sa karaniwang pundo ng gobyerno.
hindi kailangan ng detalyadong resibo, sapat na ang mga acknowledgement receipts o summary liquidations reports at maaaring i-code o itago ang mga pangalan o lugar para sa seguridad, kaya't normal lang ang kulang sa nakakode na resibo sa CIF. Ang COA ay karaniwang nagsasagawa ng post-audit at naglalabas muna ng audit observation memorandum bago magpasya kung may dapat i-disallow. Kaya't ang mga resibong mukhang irregular ay hindi otomatikong nangangahulugang korupsyon. Madalas ay dahil ito sa likas na pagiging confidential ng pondo. Ang OVP ay nakatanggap ng clean o unmodified audit opinion mula sa COA para sa 2022 at 2023. Ibig sabihin, maayos at malinaw ang kanilang financial statements. Hindi din ito sinasabing perpekto ang bawat gastos, ngunit nagpapakita ito na maayos at tapat ang kanilang dokumentasyon. Kung may seryosong problema, hindi sana nakatanggap ng clean audit opinion ang OVP. Ipinapakita nito na ang issue ng 73.2 million ay technical na usapin lamang, hindi korupsyon. Sa ngayon, iisa lang ang disallowance, ang 73.2 million mula sa 2022 at nananatiling walang opisyal na natuklasang korupsyon ang COA. Sa kasalukuyang klima ng politika, kung saan may panawagang patalsikin si Vice Presidente Duterte, kapansin-pansin ang pagiging mahinahon ng COA. Kung ito ay may kinakilingan, madali sanang umayon sa posisyon ng administrasyon. Sa halip, tinupad nito ang tungkulin nito ng patas at profesional. Walang COA referral, may clean audit opinions at may special na patakaran ang CIFs. Lahat ito ay nagpapahiwatig na ang pondo ay ginamit sa loob ng legal at confidential na balangkas. Hanggat walang referral mula sa COA, walang umiiral na kasong korupsyon. Ang issue ng 73.2 million ay nananatiling usaping accounting, hindi kriminal. Ang mga clean audit reports ng COA ay nagpapatunay na maayos, malinaw at tapat ang mga record ng OVP. Wala itong ipinapakitang ebidensya ng maling paggamit. Sa madaling sabi, walang natuklasang korupsyon ang COA. PS ng kolumnista. Ang linya ng propaganda ni Ong Pin ay batay sa mga ulat na ikinakalat ng administrasyon na ang mga lihim na pondo ay ibinigay umano sa mga taong gaya ng Mary Grace Piatos, isang malinaw na katang-isip na pangalan. Sinamantala ng mga propagandista ng rehimen ang kakulangan ng kaalaman ng publiko tungkol sa kung paano pinamamahalaan ang mga confidential fund. Ang mga Piatos at katulad nito ay mga alias lamang ng mga ahinteng pinagkagagastusan ng pondo upang mapanatili ang pagiging lihim ng kanilang operasyon. Naalala ko noong nasa gobyerno ako, ang mga pondo ay ipinapalabas sa mga pangalang Dolphy, Pogo at James Bond. Tanging ang kanilang mga handler lang ang nakakaalam ng tunay nilang pangalan. Para bang ipinapakilala mo ang sarili mo sa isang madilim na bar bilang Apa imbes na Rafael Alfonso Salvador Garcia. Ayon mga kababayan, kinikilabutan po ako habang binabasa ko po itong kulong po ni Rigoberto Tiglao na galing po sa isang kolumnista, sa isa pong vlogger, sa isa pong manunulat na nanggaling po sa ibang bansa na hindi po kilala at hindi po kaparte ng team ni Vice President Inday Sara Duterte. At tinalakay nga po dito, mga kababayan,
ang tungkol po sa 125 million confidential fund ni BP Inday Sara. Malinaw po dito mga kababayan, nakasaad sa kanyang blog na ito po ay ginawa po nilang propaganda upang pasamain at gamitin pong impeachment kay BP Inday Sara. Na maliwanag po mga kababayan na ayon po dito kay Toby Chanko, ang perang ito, ang mga nag-impeach kay BP Inday Sara ay binayaran po para pumirma, mga kababayan. At nagsama-sama sila ngayon. Ito namang Angpin na ito, mga kababayan. Ayun po, Rafael Apa Angpin, mga kababayan, na isa sa nagpapakalat din ng fake news. Na ito naman ding apo ni Ninoy Aquino, mga kababayan, ay isa rin po, mga kababayan, sa nagsasampa pa ng kaso sa ombudsman. Na ayon dito sa ating narinig, mga kababayan, wala pa pong karapatan ang ombudsman dahil kailangan po nila antayin ang audit mismo, ang referral mismo ng Commission on Audit, kung mayroon nga ba talagang maling paggastos, mayroon nga bang corruption na ginawa si BP Inday Sara. Maganda pa ang report nito pong COA, na ayon po dito sa post, ito daw pong COA, mga kababayan, ay malinis ang record ni BP Inday Sara. At itong sinasabi nila ay 73.2 million lamang. Na ito naman ay pupwede pong tanggapin sa pamamagitan ng kulang-kulang lang po, dadagdagan lang ng dokumento. Kasi nga po, hindi ito po pwede, mga kababayan, na ipakita sa kanila dahil nga po confidential funds ito. Ngayon, kung talagang pipilitin nyo si BP Inday Sara Duterte, ano po ba ang pinapakitang implikasyon nito? Bakit gusto nyo malaman, mga kababayan? At alam nyo ba, sa ombudsman, di ba sinasabing sisilipin na si BP Inday Sara at sasampahan na sa kaso nitong mga hunghang, mga bugok na ito sa ombudsman, mga kababayan? Ayan, no? Wala pong karapatan ng ombudsman, tanga. Ayon po kay Atty. Roque dito sa sinasampa dito sa ombudsman, hindi po pwede si BP Sara sampahan ng kaso dahil si BP Sara ay isang impeachable. Sila po talaga dito, mga kababayan, nagpo-forum shopping, mga kababayan. So, isa po, ano pong aral ang ating napupulot dito, mga kababayan? Ano po ang karunungan na napupulot po natin dito? Babalikan po natin itong post ni Rigoberto Tiglao. Sabi niya rito, sa totoo lang, ang mga batikos ay tahasang propaganda at piking balita na tinatanggap na totoo ng mga inosente at tamad mag-isip. At kamakailan ay ipinapakalat pa ng Executive Director ng Makati Business Club na si Apa Ungpin. Ayan, mga kababayan, nagpapakalat si Apa Ungpin ng isang fake news. Ayon dito kay Rigoberto Tiglao, natutuwa naman ako na nagkaroon ng revolution sa media na tinatawag nating social media na nagbibigay daan sa mga matatalinong tao upang ipakalat ang kanilang pananaliksik at pagsusuri na nagsasilbing panimbang sa kinikilingang pagbabalita ng tradisyonal na media. Kaya, mga kababayan, natutuwa rin po ako na narating nyo po itong dulo ng videong ito. Dahil tayo po rito, masasabi po natin, isa po tayo sa nagsusuri patungkol po rito sa ginagawa po nila. Alin po ba yung fake news? Alin po ba ang totoong balita? Alin po ba yung kinargahan lang po? Alin po ba yung binayarang balita? Mga kababayan, kung nakarating po kayo dito sa dulo ng videong ito, pasalamatan nyo po ang inyong sarili. Pasalamatan nyo po ang Diyos. Sapagkat, mga kababayan, bibihira, kakaunti. Ayon nga dito kay Rigoberto Tiglao, kakaunti lang po talaga. Yun ang nagiging sa ating mga sa social media, no?
Ang kagandahan lang sa atin, dahil wala po tayong preno, hindi po tayo rito pinipigilan, dinidiktahan ng kung sinong politiko at sinong mga negosyante, na hindi tayo katulad ng mga mainstream media. Kaya mabuhay po tayo mga kababayan na mga sa social media umaasa ng tunay at katotohanan patungkol po sa nagaganap sa ating bansa. Maraming salamat po sa lahat mga kababayan sa mga nakarating sa dulo ng videong ito. Huwag po kayong mahiya mag-comment kung ano po ang inyong naunawaan at ano po ang inyong komentaryo at opinion patungkol po sa ating mga napanood ngayon sa araw na ito. Paki-comment po nyo dyan sa baba at pag-uusapan po natin dyan. Pakisulat nyo na rin po kung taga saan kayo. Tanda na narating nyo po ang dulo ng videong ito. Maraming salamat. Muli ito si BMR Channel. Pansamantala magpapaalam. Pilipinas as always. Bye-bye!